Doc, mataas po ang creatinine at uric acid ko. Kailangan nyo consult. Creatinine is only one parameter. Kailangan natin makita yung urinalysis ninyo, yung BUN ninyo, are you diabetic, the whole picture. Wag partial. No? Kailangan natin malaman yun. Okay. Doc, anong gamot yung ihi ng ihi sa gabi? Okay. Kadalasan ang mga Pinoy, pag uminom, gulpe, parang mga baka, di ba? Ang baka, isang ganun lang sa timba, ubos agad eh. No? Kung gusto nyo ma-address yan, no? Learn to drink your fluids, no? By sipping it, hindi tungga. Tapos, spread throughout the day. Huwag yung ang nangyayari, no? Sobrang busy sa umaga, hindi ka na iinom. So, maalala mo lang yung water. Ay, hindi ako nakainom ng water. Hapon na. So, pagdating ng hapon, yung hindi nyo ininom ng umaga, iniinom nyo ngayon sa hapon. Ay, di, ang dami. So, pagdating ng gabi, midnight, madaling araw, ginigising ka, ihi ng ihi. So, you need to spread it throughout the day. Tapos, i-compute nyo sa inyong weight, no? Ang amount ng tubig. Yung iba kasi uminom ng 4 liters. Ang weight nasa ganito lang. So, nasosobran. Kasi, ang alam niya, pag maraming iinumin na tubig, mas healthier sa kidney. Hindi po. Pag sumobra tayo sa tubig, nadidehydrate tayo. Pag kulang ang tubig, nadidehydrate tayo. Okay? Okay. Doc, good evening po. Posible po ba magka-biosludge dahil nag-lose weight po ako 10 kilos sa low carb? No. Ganito yon. So, bakit tayo nagkakaroon ng gallstone? Dalawa. Ang sinasabi lang sa inyo is isa, mataas ang cholesterol. Magkaka-gallstone ka. O, di ba? Yan yung naririnig. Dapat merong kaakibat or dapat may kasama na kailangan natin ng bile lumabas sa gallbladder. So, kung walang bile, hindi lumabas ang bile sa gallbladder, yun ang nagkokos ng gallstone. So, mataas ang cholesterol at walang bile na lumalabas. Yan, dalawang yan ang magkokos ng gallstone. So, ano mangyayari yan? Kung umiwas ka sa fats, kung uminom ka ng nagpapababa ng cholesterol, kasi pagka mababang cholesterol, no, kakaroon ng walang signal sa gallbladder na lumabas ang bile. So, nagkakaroon ng bile sludge yan. So, saan nanggagaling gallstone? Bile sludge. Okay? Yan. Okay. Doc, okay ba 1 meal a day? 1 month ako nag-low carb. Always listen to your body. Eat when hungry. Stop when full. Chew your food properly 20 times or more before swallowing. Okay? Tapos, check your weight. Baka naman underweight ka na. Kung hindi naman, continue. Kung underweight, I advise you to do fasting up to 12 hours only. Tapos, eat 3 times a day. Okay? Okay. Paano pag tumaas ang uric acid? Okay. Fluids. Okay? Ayusin yung fluids yun. Nakakahawa ba sa matanda ang foot, hand, and mouth disease? Yes po, nakakahawa, lalo na sa mga elderly, tsaka sa mga baby. Lahat ng mga mabababa ang immune system like the elderly and the baby, pwedeng mahawaan po ng foot, hand, and mouth disease. Kino-confine lang yan pag hindi kumakain. Ha? Okay. Doc, thank you po kasi marami po akong natututunan sa life, guys, sa pagkain, low carb, diabetic po ako at may high blood. Sige, continue lang po natin yan.
Pre-diabetic po ako, FBS 115. Ang timbang ko dati 15, ngayon 14 na lang po. Ang kinakain ko na lang, manok, isda, karne ng baboy at gulay. Non-starchy po, konti 1/2 cup. Palagi ako nahihilo at nanghihina. You need electrolytes. You need to sleep early. Baka palagi kayong puyat, baka wala kayong electrolytes. Okay. Doc, okay po bang inumin ang ACV or apple cider vinegar sa high cholesterol? Di po ba siya nakakasira ng kidney ang pag-inom ng apple cider vinegar capsule? Siyempre, mas maganda natural na ACV. And use straw. Ang sinisira niya yung enamel ng teeth. Kaya use straw. Doc, in CKD3 po, ano po ba pwede kong kainin? Ilang basong tubig ang pwedeng inumin? Kailangan natin alamin ang timbang. Kailangan natin malaman yung iba pang mga laboratory ninyo. So, please book an appointment para explain thoroughly sa inyo ang low carb, lalo na sa mga may kidney disease. Doc, cystatin ko is 105 eGFR. Oh, maganda yan. Creatinine ko is 110. Mas susundin natin dyan yung cystatin. Mas mas maganda. Doc, gandang gabi po. Bakit po hindi bumababa ang timbang ko sa low carb? 2 months na ako naglo-low carb. Salamat po sa sagot. Malamang, dirty low carb or nag-cheat. Maraming mga factors. Pansinin ninyo. Tingnan nyo yung mga kinakain ninyo, ilista ninyo. At pagka nasa quotient food list palagi ang kinakain nyo, yan ang cause bakit hindi bumababa ang timbang. Okay? Doc, magandang gabi po. Ano po ang advice nyo sa may type 2 diabetes? Magsisimula po sana ng LC diet at saka sa may mataas na pressure ng dugo. Unti-unti, tanggalin nyo muna yung mga ultra-processed food, mga sugar food, sugar drink. Mag-focus muna kayo sa lutong bahay. Then, monitor your sugar, monitor your BP daily. Okay. Doc, pag may protein sa ihi, pwede pa rin ba kumain ng meat kung naglo-low carb? Okay. Address natin bakit mataas ang protein. Number 1, infection. Number 2, dehydration. Number 3, baka may dugo. Number 4, strenuous activity. Number 5, baka nga may kidney problem. So, need natin makita all parameters para isang parameter lang ang ihi. Okay? Paano, Doc? Once a week lang nag-walking at jogging every Sunday. Minsan hindi nagagawa kasi minsan umuulan. Okay. Do calisthenics. Do push-up. Do squat. Do lunges. Jumping jack. Aba, ang hirap ng jumping jack, ha? Kasi kanina sa swimming, isa yan sa warm-up namin bago mag-swimming. 20 jumping jack, tapos ilang kami? 6. 6 times 20. Aba, 120 jumping jack yung ginagawa namin. Okay, paano mag-low carb kung may acid reflux? Sa totoo lang, ang acid reflux, high carbs. Tanggalin nyo ang bread, tanggalin nyo yung mga pansit. Papansin nyo pag pansit kinakain nyo, hindi nyo nang inunguya, lunok lang ng lunok. Nahihirapan lang ang tiyan nyo. Okay? So, pansinin nyo, tanggalin nyo yung mga high carbs, mga ultra-processed food. Magugulat kayo, mawawala yung acid reflux nyo. Okay? Hello po, Doc. Mataas ang CREA ko dati. Now, bumaba na po. Ibang lab test ko, naging normal na din. Congratulations! Di ba? May mga improvement once you do some changes in yung lifestyle.
Doc, digay ng digay at may shortness of breath. Ano po need kong gawin? Aba, kung naglo-low carb kayo, baka nagmamadali kayong kumain ng inyong mga food. So, you need to chew it properly 20 times before swallowing. Nguyain, nguyain, nguyain. Okay? Kung hindi pa rin, ang dighay kasi mga dairy products, tanggalin. Lessen your vegetable or tanggalin kasi mga leafy vegetable nagkakos din ng bloatedness. Okay? Okay. Yung normal na creatinine niyo, tingnan niyo po yung laboratory result niyo. Andun po yung mga normal range. Iba-iba per laboratory. Okay. Kidney stone, 0.9, papuntang pantog, 2.8. Meron pa sa sa ureter, sakit yan. Kung may pain, need natin ng stent or surgery or yung shockwave. Kasi masakit yan. Pag masakit talagang kala mo, baka kailangan surgery. Ipa-consult nyo na agad kung sobrang sakit niyan. Ha? Okay. Gumaling na po acid reflux ko sa low carb, surprisingly. Nakakatuwa, no? Nung nag-low carb, saka gumaling mga GERD nila. Doc, diabetic at tumaas ang creatinine, uric at potassium, may medication na binigay. Ano pa dapat iwasan? Pwede ba mag-start mag-low carb? Need po ng individual consultation, no? One-on-one. Okay? Ayan. Paano po pag tag-ulan, Doc? Ano pwedeng pamalit sa walking? Meron po tayong tinatawag na cardio in place. Or pwede ka mag-calisthenic, pwede ka mag-push up, pwede ka mag-squat, lunges, no? Jogging in place. Pwede yun. High. Marami pong magagawa po. Okay? Low carb po ako. Baba ng sugar ko. Baka naman may medication ka pa. Need natin magbawas or magtanggal ng medication. Okay? So, yung kaliwang binti ko madalas ay parang ngalay na. Ngalay, ibig pong sabihin nun, may problema ako sa kidney. Hindi naman. Magpa-laboratory kayo para malaman natin. Tapos pwedeng ultrasound, baka may kidney stone. Kung ngalay, baka madalas kayo nakaupo sa sahig or mag-walking, tingnan natin kung okay siya. Pero baka naman high carber pa rin or mga inflammatory foods ang kinakain. Mag-low carb, tingnan natin kung ma-address yung concern niya. .3 A1C, so pre-diabetic. Namamanid po kasi kamay ko at minsan nag-cramps muscle ko sa binti. Sip your electrolytes, baka ma-address niya. Doc, pwede po ba mag-low carb ang may liver cirrhosis? Yes po. Consult sa isang patient. Ang sabi niya, liver cirrhosis siya. Stage 4 dati. Ngayon, nasa stage 3. Kaya nagtataka ang kanyang physician, never daw nangyaring ganun eh. From stage 4, naging stage 3 kasi mas nag-worsen. Kaya, kinukontinue niya ang paglo-low carb. Eat real foods, kumbaga. Okay?
Doc, gumaling na po ako sa mga sakit ko. Nag-low carb po ako. Malapit na mag 2 months. Thank you po sa mga advices mo. Congratulations po. If yung pag-change nyo ng lifestyle, doing the low carb, nag-improve ang inyong health, very good po. Okay? Ayan. Okay. Okay lang ba mag-exercise nang hindi pa kumakain, Doc? Yes, okay naman. Kasi ako, nagte-training ako every morning, wala pang kinakain. Ang first meal ko, 12 noon. Okay. Doc, 23 pa lang po ako. BP ko 130/90 na. Ilang years pa ba mawawala sa akin? Well, hindi natin alam yung duration, pero if you have hypertension, siyempre kailangan natin kung nasa 23, malamang puyaters ka or puro junk ang kinakain. Eat real foods. Focus more on home-cooked meal. Tapos bawal pumagpuyat. Okay. And thank you, Doc. Pero ang concern ko po is sabi ng doctor ko, bawal daw akong kumain ng mga fatty foods. Paano na lang to, Doc? Low carb ko, dapat kumain ng mga fats. Nalilito na po ako kung anong kakainin na hindi mag-trigger ang gallstone ko na ayon pa rin sa low carb diet. Yun yung mahirap, no? Ang sasabihin is matataba. Pero kung walang bile, no? Kasi yung kailangan itong component dalawa kasama. So, well, observe. Okay? Tingnan natin, may mga patient ako, lumit ang kanilang gallstone. Uy, kanina, from 1.2 naging 1 centimeter. Yung iba, 0.8 naging 0.6. Okay? 0.5 naging 0.2. Okay? Huwag po kayo malilito. Pagka ang lifestyle ninyo is nag-i-improve, mas lumalakas kayo, continue nyo po yan. Pag na-address yung mga fatty liver, na-address yung diabetes, na-address yung hypertension ninyo, continue lang po tayo. Because kung nagkasakit kayo dahil sa pagkain, gagaling din tayo dahil sa pagkain din. Itatama lang natin to. Kaya nga, be the best version of yourself. And when we adapt, we will evolve. So, do consultation para maipaliwanag sa inyo paano mag-low carb. Para maipaliwanag ano ang cause ng sakit ninyo. Kailangan natin kausapin ng ating mga trusted doctor. Magtanong po tayo. Okay? So, always remember na ang iyong kalusugan ay kayo mismo. You are in charge of your health. Adapt and evolve. Ingat po kayo dyan. God bless. Bye!